Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Pipila ka oras una ang Pasko, mga mamalitay, dagsa sa Bangkirohan Public Market sa Davao City, alang sa ipanghanda unya sa Noche Buena. Mga pasaherong manguli sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya, dagsa sa mga terminal sa Mindanao, sitwasyon sa mga terminal at tangi, live. Security guard, patay dihang gitulis ang gi-escort nga teller sa usa ka bangko sa Compostela, Davao de Oro. Insidente sa pool sa CCTV. 7 ka magkabanay, patay human mibangga sa punuan sa kahoy ang gisakyang van sa Tupi, South Cotabato. 26 anyos nga lumad ug negosyante na, mapasalamaton sa iyang kalambuan ug mipaambit sa iyang grasya pinaagi sa paghatag og trabaho sa uban. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Pipila ka oras una ang Pasko, dagsa ang mga Davaoenyong namalit na sa Bangkirohan Public Market sa Davao City ug ipanghikay alang sa Noche Buena. Ani ang report ni Argil Relator. Wala og tuo ang bitbit sa mga mamalitay sa Bangkirohan Public Market sa Davao City sayo sa buntag, bispera sa Pasko. Iyahay silang palit sa ipanghikay sa Noche Buena. Kining si Michi, gipatong na sa Choli ang iyang bayong nga gisudlan sa pinamalit aron dili na siya magbaguod sa pagbitbit. Manok, baboy, baka, krusipata, o bistik. Ano karon ni mo na malit mo? Kay mapuno mong ang ref. Manang lit na, bahala na mahal. Sa meat section, nagpunsisok na gayod ang mga mamalitay. Sulod gawasab ang mga tao. Perting bisiha sa matag stall, sa meat vendors. Sanglit, ginatapukan gayod sila sa mga mamalitay. Hinoon, bastante ang nakadisplay nga supply sa karne. Naagayoy dalang listahan kining si Perla. Aron matud pa, walay makalimtan nga ingredients sa iyang ipanghanda sa Noche Buena. Daga ko gipalit sir para unyang gabi. Ay! Gamay lang good sir, kanang tama-tama lang kay gamay ra po mis balay. Magkuan ko isda, karne, giniling, tapos manok. Gawa sa meat section, dagsa sab ang mga mamalitay ug isda. Ginatapukan sab ang mga maligaay ug prutas sa bangketa. Labi na ang hinog nga mangga, alang matud pa sa dessert nga mango float. Sama ni Alona nga 2 ka kilo gayud ang gipalit. Kay mas okay man ang lutuon dayon pagkuan kay kung sa pag kuan ka nang kung magpalit midaan madaot magod ay tendency nga madaot siya. Sa karon, ana sa 100 hangtod 170 pesos per kilo ang hinog nga mangga. Naga-base lang po mi sa mga stockholder para ani ang puhunan ani 120, baligya na mo og 150. Kay sa risiko manggod pildihon mi. Daghang mamalit magsugod na sa kadlawon pa. O hantod nga magabi jud na. Kauban si Mature Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Karong bispera sa Pasko, atong sayron kung daghan pa ba ang pasahero nga nangabot karon dinha sa Davao City Overland Transport Terminal, pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara, karong pipila ka oras na lang, Pasko na. Pipila na lang sab mga pasahero ang nihabol nga makauli silang tag sa mga lugar una mag Noche Buena. Kung suka ni atong weekend hangtod kagahapon, dagsa ang mga pasahero nga niabot dinhi sa Dikot apan karong adlaw kamatikdan nga daw sama na sa normal nga adlaw ang sitwasyon sa terminal. Tanang parking base nga pa north ug southbound kay dunay mga nakaparadang bus nga naghulat og pasahero. Dili sa makagahapon nga daghan ang naghulat nga mga pasahero ug bus sa southbound nga mga ruta. Nakauli naman gud daw atong weekend pa ang bolto sa mga pasahero sanglit alangani na ang Lunes nga dili holiday. Busa sa karon ang mga bus nga nakaparada padayon nagahulat pa og mga pasahero. Sara sa karon na matngunan nato nga mingaw-mingaw na gayod dinhi sulod sa Davao City Overland Transport Terminal basa o busa sa tanang doon na pa plano mo biyahe aron mo habol pa na una magpasko gayod unya alas 12 no mamahimo pa kamo makabiyahe sa litagan pa kay naghulat ng mga bus dinhi sa Dikot. Sara.
Okay, daghang salamat ug advance Merry Christmas kaninyo din ha, Argel Relator. Mas gipahugda na ang seguridad sa General Santos City Public Terminal karong midagsa na ang mga pasaherong manguli sa ilang probinsya karong Pasko. Ano yung report ni Efren Mamak? As of 8:30 AM kaganina, taas na ang linya sa mga pasahero nga padulong sa South Cotabato, partikular sa Coronadal City ug Surala gikan sa General Santos City Public Terminal. Ang mga bagong abot nga bus units, wala pa kanaog ang tanang pasahero, nagdasok na ang manakayay nga nagalinya. Busa miabot lang sa 10 minutes ang interval time sa mga bus, una mularga kay mapuno dayon. Si Jocelyn Patches, alas 6 pa lang sa buntag, may biyahe na gikan sa Nurala, South Cotabato, aron makaabot sa sabot nilang magparyente nga magkita sa Gensan Public Terminal aron dungan nga mobiyahe padulong Davao City. Taga Nurala kami, aga pa alas 6. Biyahe pa Davao kay dito kami mamasko. Ginapatuman sab sa management ang paglimpyo sa palibot sa terminal kung asa ilang ginasanitize ang palibot gamit ang sprayer. Labi na ang mga bus nga bagong abot gikan sa laing lugar. Hugot usab ang seguridad sa terminal nga bantay sarado na sa security personnel sa syudad. Ginasuta gayon sa otoridad ang mga dalang nga bagahe o karton sa matag mosulod sa terminal. Sumala sa bus company sa maong terminal, mobiyahe sila taman sa Dunapay bus unit sangtod sa ilang last trip karong alas 9 sa gabi. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Unong ka oras, una ang Pasko, sayron ta ang kahimtang sa Agora Bus Terminal dina sa Cagayan de Oro City. Ug live dito karon si Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, tuloy-tuloy ang pagdagsa sa mga pasahero din sa Agora Bus Terminal sa Cagayan de Oro City aron mo biyahe o muuli sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar dinhi sa Mindanao. Sigon sa management sa bus terminal, dili moubos ngadto sa 1,000 ka mga pasahero na ang misulod ngadto dinhi sa Agora Bus Terminal sukad pa kaganinang kadlawon. Sagad sa mga pasahero katong mga padulong sa ilang mga nagkadaiyang probinsya ingon man ubang syudad sa Mindanao kung asa nila sugaton ang kapaskuhan. Dinhi sa bus terminal, kita sab nato ang hugot nga seguridad nga ginapatuman sa mismong mga security guards. Tanang gamit nga ginasulod sa terminal, ila gyud ginasuta. Anasab ang presensya sa mga personal sa Agora Police Station dinhi sa entrada sa terminal. Aduna sa mga gatuyok-tuyok aron na masiguro nga luwas ang mga pasahero. Able 24 oras ang terminal apan magdepende sa mga bus companies kung unsa oras ang ilang mga biyahe. Hinoon bastante kuno ang mga bus units karong adlaw hantod karong gabi, labi na sa mga buot moapas og biyahe. Sara, kita din sa kuang palibot nga hapsay ug malinawon ang sitwasyon din sa Agora Bus Terminal sa Cagayan de Oro City ug padayon ang pag-abot sa mga pasahero. Panawagan lamang sa otoridad labi na sa mga anaa din sa palibot sa terminal nga ugaling makamatikod og mga kadudahang tawo o lihok gileyong isumbong ngadto kanila aron malikayan ang mga disgrasya. Sara. Okay, daghang salamat ug advance Merry Christmas sab kaninyo din ha, Cyril Chavez. Nagsugod na og pag-install sa mga barikada ug tent alang sa ipahigayon ugmang adlaw nga pahalipay sa taal sa Bangkal, Davao City sa ancestral house sa pamilyang Duterte. Ani ang report ni Argel Relator. Naka-two-way traffic na ang dalan sa NHA Bangkal sa Davao City. Sanglit nakamuntar na ang mga barikada ug mga tent alang sa ipahigayon ugma nga Pasko pahalipay sa taal 2024. Kini ang tinuig nga pagpanghatag og pinasguhan sa pamilyang Duterte matag adlaw sa Pasko, panahon nga mayor pa si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Nakamuntar na sab ang mga signage kung asa mulinya ang mga babae ug lalaki. Dunasay special lane alang sa mga buntis, senior citizens ug PWD. Dunasay baggage deposit area, samtang ang registration area ana aduol sa tent kung asa ipahigayon ang distribution sa grocery packs. Nakatukod na sab ang dakong tent kung asa nakatakdang ipahigayon ang programa ato sa aktibidad. Sumala sa Davao City Police Office, gabi pa lang bispira sa Pasko, dunanay ipang deploy nga security forces sa lugar. Sanglit ginalao Manila nga gabi pa lang, dunanay maglinya og maghulat sa pag-abli sa pahalipay. Exactly 12:01
sa December 25 na ang full deployment nato sa areas sa diha sa may bangkal padulong sa balay sa ato ang dating presidente ma'am no. Nga ato lang gihangyo sa tanan nga mo cooperate lang kung sa mga ginabawal ma'am no, especially kung maglinya tarong lang no. Gilauman nga naa sa 40,000 ka tao ang motambong sa maong pahalipay. Wala pa'y gihatag nga detalye ang City Mayor's Office kung kinsa sa pamilyang Duterte ang motambong sa aktibidad. Apan sa milabay nga tuig, mitambong si Vice President Sara Duterte. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka security guard sa bangko ang patay human gitulis ang gieskorta niyang teller sa Compostela, Davao de Oro. Mukabat sa 3.7 billion pesos cash ang natangag sa mga tulisan. Nakaalerto si Argil Relator. Sa kuha sa CCTV, alas 9:05 Lunes sa buntag sa Purok 4 poblasyon sa lungsod sa Compostela sa Davao de Oro, makita nga giablihan na sa driver ang duha ka pultahan sa sakyanan. Padulong na unta mosakay sa sakyanan ang babae, dala ang bag nga dunay sulod nga kwarta o gieskortan kini sa ilang security guard. Apan wala pa makasakay ang babae, dihang kalit nga miduol ang usa ka lalaki nga nakatutok na ang pusil ngadto sa gwardya. Gilayong misulod sa sakyanan ang babae, samtang misukol ang gwardya sa armadong lalaki. Dinhina, gipusil sa lalaki ang gwardya. Kalit nga dunasay midagan nga usa ka lalaki, padulong sa babae o gitangag ang bag. Gidala sab sa suspect ang shotgun sa security guard, dayon sibat sakay na matud pa sa motorsiklo. Nasayran nga teller di ay sa bangko ang babae o gikan nag-pick up o i-deposit nga kwarta sa ilang kliyente nga commercial establishment. Dead on the spot ang 24 anyos nga security guard nga si James Crucio, human na kay agong ug samad pinusilan sa dughan. Yes sir, dako kayong possibility sir na monitor na siya kay murag daily routine na sir ang pick up sa kwarta, and then naagyud ni murag nakuha na siya sir. Natiktikan na kibali sir ang ilahang daily routine sa bangko para magkuha og kwarta sa mao nga establishment. Sumala sa kapulisan, ana sa hapit 3.7 million pesos ang natangag nga cash sa mga tulisan. Parayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan sa mga suspect. Nagtuo ang kapulisan nga dili lang duha ang suspect sa maong pagpanulis. Naapay other nga mga mata in the surroundings sir, gani i-confirm sa atong investigator nga katong security guard gitaparan po siya sir. Tingnan po siya nga dili siya mag-appeal, din siya muliho kay itutukan po sa og baril sir. Dugang sa kapulisan, organized crime group matud pa ang mitira sa pagpanulis o ginatan-aw nga nagikan kini sa laing rehiyon. Nanawagan ang kapulisan sa mga dunay impormasyon labot sa mga suspect nga makikalayon sa Compostela Police. Sa pahayag sa BDO Network Bank, nakikalayo na sila sa investigasyon sa otoridad sa hitabo ug abagahon ang mga panginahanglan sa nahibiling pamilya sa gipatay nga security guard. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Misangkot sa trahedya ang family bonding sa magkabanay dihang nadisgrasya sa Tupi, South Cotabato kagahapon. 7 ka miyembro sa pamilya patay sa hitabo. Ani report ni Efren Mamak. Ilabihan kaguba ni ining van nga bibangga sa punuan sa barangay Cebuano sa Tupi, South Cotabato, human na disgrasya pasado alas 3:30 sa hapon adlawng Lunes. Subo pamalandungon nga sa hitabo, 7 ka magkabanay ang patay samtang samdan ang driver sa mong van. Sumala sa report sa Tupi Police Station, gikan pa nagbanding ang mga biktima sa usa ka tourist spot sa barangay 1 Loreto Tamayo sa Tupi ug pauli na unta diyang nawad-an matud pa og break ang van sa padulhog nga bahin sa lugar kung asa nahitabo ang aksidente.
Migamit matud pa og handbrake ang driver apan nawad-an gihapon kini og kontrol sa sakyanan. Hinungdan nga nag-swerve kini og nabangga sa punuan sa kahoy sa kurbada nga bahin sa dalan. Sa kakusog sa impact, nalagpot ang ubang sakay sa van ngadto sa pangpang nga dunay gilawom nga anaa sa 5 ka metro. Samtang ang ubang sakay nabilin sa sulod sa van og nakaangkon og grabeng samad sa lawas. Gidala pa sa ospital ang tanang 7 ka pasahero sa van apan dead on arrival na. Duha kanila mga medor de edad nga mga babae nga nag-edad 6 ug 7 anyos. Samtang ang driver nakaangkon og mga samad sa lawas ug anaa pa sa ospital sa General Santos City. Nagkaroon niya pa ng loose brake, then he tried to salvage the situation by pulling off the handbrake. Yun nga lang, unfortunately, nag-swerve off yung vehicle, tumama sa isang kahoy. Sa tala sa kapulisan, 6 ka pasahero ug ang driver taga Cagayan de Oro City. Samtang ang 2 ka menor de edad residente sa Polomolok South, Cotabato. Posibleng mag-atubang og kasong reckless imprudence resulting in homicide ang driver nga ginasulayan pa og kuha og pahayag. Ginahulat na lang sa kapulisan ang paryente sa mga biktima kung kasuhan ba nila ang driver. Mahuhulog reckless imprudence resulting to multiple homicide. Pero kasi ang magko-complain naman ito is ang pamilya. So if ang pamilya magpupush ng kaso, again, nasa kanila na po yun. Ginaasikaso na sa ilang pamilya ang patayng lawas sa mga biktima nga anaa sa punerarya sa lungsod. Kauban si Gary Balantay ug Vong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Tabi mga puso, saglit sensitibo ang mosunod nga balita. Sa Hingoog City, Misamis Oriental, usa ka lalaking langyaw ang patay human aksidenteng nalabtikan sa naputol nga wire dihang nasangit sa wing van truck. Ani ang report ni Cyril Chavez. Oh my goodness. Oh my goodness, walang ulo. Oh Lord, Diyos ko Lord, walang ulo. Kini ang reaksyon sa usa ka netizen diyang ilang naagian ang mangilngig nga aksidente sa barangay Agay-Ayan sa Hingoog City, Misamis Oriental pasado alas 6 sa gabi adlawng Lunes. Sa video, makita ang nagbuyod nga lawas sa usa ka lalaki tunga sa kalsada nga putol ang ulo. Uy, kinuop ko na ang ulo, Lord. Sa investigasyon sa kapulisan, nailhan lamang ang biktima nga usa ka lalaking Indian national. Nasayran nga angkas ang biktima sa motorsiklo samtang nagsunod sa usa ka wing van truck. Wala damha diyang kalit nga naigo sa truck ang usa ka wire sa linya sa kuryente nga milabtik ngadto sa nagsunod nga motor. Way swerte ang biktima human nga naigo ang liog niini sa wire nga miresulta sa iyang kamatayon. Ang lugar no sa insidente, ngit-ngit kaayo, walay suga ang ato ang kadalanan and napagyud ang kusog nga pagbundak sa ulan. So ang kining wing van naguna kini sa katong motorsiklo nga gisakyan sa biktima. Ug sa pag-abot sa nila sa lugar sa panghitabo, kining wing van unknowing dino nga nakahagip kini siya og kaning wire nga sa Moresco. Ug dito ang katong wire nakapaingon sa likod nga nakapaingon dito sa biktima nga nakasakay. Nasayran nga misibat ang truck human ang hitabo. Naglusad na og hot pursuit operation ng PNP batok sa maong truck. Ginasubay pa nila ang mga CCTV nga anaa duol sa lugar. Unfortunately sa pagkakaron wala pa gid nato na identify ang maong van kay bisan ang rider sa maong motorsiklo dili niya ma-identify as to plate number kay tungod ang area ngit-ngit kaayo ug kusog pagid kaayo sa tanan ng ulan. Nanawagan sa mga otoridad sa mga motorista nga magdoble amping gyud sa pagbiyahe aron malikay sa disgrasya. Nanawagan kami sa katong driver sa wing van nga mo cooperate no sa kini nga maong paghitabo and we kaganing buntag pod nag-coordinate pod kita sa opisina sa Moresco kabahin sa maong insidente kay nakita usab nato nga posibilidad nga aduna poy liability ang maong Moresco no sa maong insidente. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao. Patay ang usa ka menor de edad samtang nakahiagom og samad sa kalawasan ang laing batan-on human nga nahulog sa gikat-kat nga 60-foot tower sa Digo City sa Davao del Sur. Sa impormasyon gikan sa Digo City Police Station, gibana-bana ang nag-edad og 16 anyos ang napatayng biktima samtang 19 anyos ang pangidaron sa laing biktima. Nahitabo ang insidente pasado alas 10 sa gabi adlawng Domingo.
Nasayran nga parehong part-time workers ang duha ka batan-on sa usa ka pribadong point-to-point internet service provider business sa lugar. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, panaog na ang duha dihang kalit sumala pa natumpag ang maong tower hinungdan nga nahagbong usab ang duha. Sa pagkakaroon padayon nga giatiman sa Davao Sur Provincial Hospital ang samdang batan-on, samtang gidala na sa lokal nga punerarya ang namatayng biktima. Tulo ka intel officer sa ISAF ang patay human giambush sa mga armadong sospek sa Lamitan City, Basilan. Dead on the spot ang mga sakop sa Intelligence Service Unit sa ISAF nga nakabase sa Zamboanga City human gipaulanan og bala ang ilang sakyanan sa Barangay Baimbang, Lamitan City, Basilan ni adtong Lunes sa gabii. Sakay ang mga biktima sa usa ka van nga walay plaka. Dihang miagi sa maong lugar ang gibanhigan kini sa wala pa mailing mga armadong grupo. Padayon pang ginaila sa kapulisan ng mga biktima samtang padayon sabang hot pursuit operation batok sa mga sospek. Mga tindero og pabuto sa Cagayan de Oro City menos pa ang kita karong bispera sa Pasko. Presyo sa pabuto misa kasab samtang baligyang turotot pwede sab mapalit sa mga dili gusto og pabuto. Ani ang report ni Cyril Chavez. Plastar na ang mga manindahay o klase-klaseng pabuto sa rotonda sa Barangay Nazareth sa Cagayan de Oro City. Daghan ang namaligya, mao nga daghan sab ang kapilian. Apan sigon sa mga manindahay ug pabuto, minus pa ang ilang kita karong bispera sa Pasko tungod gamay pa lang ang namalit. Usa sa ilang gilantaw nga hinungdan ang halos doble nga pagtaas sa presyo sa pabuto kung itandi sa milabay nga tuig. Karon na mingaw pa. Mingaw pa. Basta kung karong gabi basig nay kuha na daghan-daghan nga customer karong gabi kay 24 man. Pero ang kakuha lang sa fireworks ang New Year. New Year gud ang mga saligan. Bisan pa man nga mitaas ang presyo sa pabuto, anagya po yung mga produkto nga mapalit sa baratong presyo. Sama na lang sa mga sparklers nga adunay tag 100 pesos. Mga fountain nga ana sa 100 pesos pataas, depende sa klase o kadaghanon. Anaasab katong mga dagkong pabuto nga magsugod ang presyo sa 1,000 pataas. Tradisyon na yun ba? Pawala sa malas. Oo, pamalas. Kanang pagkuhan yun, kining basta lang na nakay manimahang pulbura itong tugkaran na yung pailaw-ilaw ba while na kanang pagsugat ang alas 12 sa gabi Amo man gi-celebrate gyud ang pag-abot sa kuan sa tuang Christmas nga kibali malipay pod ang tanan tao ba kay ang uban di magud kapalit sa kuan sa fireworks mo nang namalit pod mi kamuha. Samtang para sa mga daily trip ang kasaba o kahayag nga mahatag sa pabuto, naasab ang baligyan turotot. Adunay mga klase-klaseng color, ingon man sizes nga pwedeng mapilian. Adunay tag 35 pesos hantod sa pinakadako nga tag 150 pesos. Mingaw-mingaw pag yun, batin bawion ni unya. Kasi panginaot ni mo na eh. Manginaot lang ko, nga mahurot niya mong taroto, tamang bagong tuig, aron kapalit mig bugas. Panghinaot sa mga tindero ug tindera karon nga bisan sa kamingaw, makatultol gyapon ang mga buot mo palit sa ilang produkto alang sa pagsugat sa Pasko ug umaabot nga bag-ong tuig. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Gikan sa kapobrehon, karon padayon na ang paglambo. Kinang istorya sa usa ka Dabawenyo nga gikan sa Bagobo tribe ug karon usa na ka negosyante kinsa ilabihan ang pagpasalamat sa iyang kalampusan. Gani iyang gipaambit ang iyang grasya pinaagi sa paghatag og trabaho sa uban. Ani ang iyang istorya nga puno sa pagpasalamat karong Pasko sa report ni Argil Relator. Biktima sa kawadon. Ingani kong ihulagway sa 26 anyos nga si Ermel Abunales ang iyang kinabuhi. Apan ang nagiang kapobrehon kaniadto, maoy nakapatukmod kaniya nga maningkamot hangtod sa mulambo sa kinabuhi. Coming from Bagobo tribe, we are 10 siblings, no? And walang-wala gyud mi, gani mahinumduman ako nga maglisod pa og pa-eskwela nga ako maginikanan kaniadto. So naay panahon nga sa isa ka semana murag na ay isa or duha nga kinahanglan mag-absent sa mua kay dili igo ang
baon, no, napoy time nga wala gyud mi makaon. Apan wala kini nahimong babag alang kang Ermel. Gani gihimo niya kining inspirasyon aron magkugi, makahuman og eskwela o magtukod og fried chicken business. Nag-start siya sa Santa Cruz, Davao del Sur, kanang barong-barong lang, gamay lang siya more or less. Naalang siya sa mga 5 square meter yata ako ang giarkilahan. Kay pag-graduar na ko sa kolehiyo itong tuig 2019, no, nahimo kong insurance agent. Ako ang mga commissions, ko ang ginatigom business. So while nag-insurance agent ko, nag-start up na ko og negosyo sa Santa Cruz. Human lang sa sobra 4 ka tuig, duna na siya'y 20 ka branches sa iyang negosyo. Sumala niya determinasyon o pagsalig sa labang makagagahom ang iyang gipatigbabaw luyos sa mga pagsulay. Ako, kapyot lang gid ko sa pagampo sa Ginoo. Kapyot lang gid ko nga i-bless jud ko niya. Kay nagdako sa kalisod, kahibalo matud pa siya sa ginaagian sa ubang anaa sa kawadon. Busa ang iyang grasyang nadawatan, nahimong gasasab sa uban, labi na sa iyang anaa sa gatos ka mga empleyado. Usan ini ang usa sa iyang cook nga si Mark. Alang ni Mark, mapasalamaton siya kang Ermel nga mihatag kaniya og trabaho. First of all, sir, na ko stable na sa sir kanang may tag unsa ko sir income sir. And kan ako gi-apply na trabaho, then wala ko na dawat dahil sa akong health condition. Hindi ko pasalamat ko kay sina ko health condition sir ginadawat ko nila sir. Malipayon kay ko kay nakapaambit pud ko sa ilaha og trabaho, no, nakatabang ta sa ilahang pamilya. Salamat ko sa Ginoo, no, kay siya magyud ang source sa tanan. Kauban si Matthew Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Mga kapuso, unom ka oras na lang yun, Pasko na! Kung kato muling balita sa Mindanao karong adlaw, mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulang balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo og sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Advance Merry Christmas kaninyong tanan mga kapuso!